Simula ng seryosong usapang pangkapayapaan sa Ukraine, paulit-ulit ginamit ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang parehong taktika. Sinabi niyang gusto niya ng kapayapaan, kaya't makikipagkita siya kay Pangulong Donald Trump ng United States para sa layunin ng kapayapaan. Pero pagkatapos ay magpapaliban siya. Paulit-ulit na magpapaliban. Lahat ng ito ay dahil naniniwala siya na kayang pahinain ng Russia ang Ukraine. Hanggang sa punto na makukuha ni Putin ang gusto niya mula sa mga pag-uusap ukol sa kapayapaan. Ang mga pinakamataas na hinihingi na pinanatili niya mula pa sa simula ng tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Pero si Putin ay magugulat dahil malayo sa pagiging mahina ang bansa na inilalarawan niya. Lalo pang lumalakas ang Ukraine sa 2026, darating ang super sandata sa Ukraine buong taon. Kaya nauubusan na ng oras si Putin para makuha ang gusto niya sa digmaang siya ang nagsimula. Hindi ito simpleng hamong militar para sa Russia. Ayon sa artikulo ng United 24 Media noong ika-2 ng Enero, sa 2026, mararanasan ng Ukraine ang pinakadramatikong pag-upgrade ng militar mula nang simulan ang pananakop ni Putin. Ang pagdating ng mga sandata mula kanluran ay ngayon sinamahan ng paglago ng lokal na industriya ng depensa para matiyak na ang Ukraine ay magkakaroon ng malaking stock ng cruise missile, ballistic missile, fighter jet, air defense system, at early warning aircraft. Ang mga pahayag ni Putin na tiyak na mapapahamak ang Ukraine ay napapatunayang kasing babaw ng mga dahilan na ibinigay niya kung bakit sinalakay ng Russia ang kanilang kapitbahay sa simula pa lang. Kung makuha ng Ukraine ang lahat ng inaasahan nito sa 2026 si Putin ang tiyak na mapapahamak, hindi ang bansang gusto niyang kontrolin ng Russia. Ayon sa United 24 Media, maaaring magdala ng malaking pagbabago sa Air Force at Integrated Air Defense Network ng Ukraine ang mga programang isinasagawa ngayon pagsapit ng 2026. Maaaring magsimula ang pagbabago sa pagdating ng bagong sandata, ang mga Gripen fighter jet mula Sweden, na posibleng magbago sa labanan sa himpapawid sa Ukraine. Ayon sa Breaking Defense, nagkaroon ng framework agreement ang Ukraine at Sweden noong Oktubre 2025. Maaaring makatanggap ang Ukraine ng 100 hanggang 150 Gripen E fighter jet sa mga susunod na taon. Sinabi ng Sweden noon na maaaring tumagal ng 3 taon bago makarating ang mga jet sa Ukraine. Habang nilalakad ang deal, nag-usap ang Sweden at Ukraine tungkol sa pansamantalang opsyon para palakasin ang kakayahan ng Ukraine sa himpapawid pagsapit ng 2026. Habang kailangan pang maghintay ng Ukraine sa Gripen E, posible itong makatanggap ng ilang Jack attack spanning, 30 Gripen C at Gripen D fighter jets sa 2026. Ginamit na ang mga jet na ito pero hindi ito problema sa Ukraine. Naghandang muli ang Sweden para matiyak ang maayos na kondisyon ng mga airframe. Noong 2024, nagreserba na ang Sweden ng support package at spare parts para sa Gripen CS at DS na kailangan para sa delivery. At maaaring ang 2026 na ang taon kung kailan mula sa pagiging nakareserba, magagamit na talaga ang mga ito. Inaasahan ng Ukraine na makatanggap ng 14 sa mga mas lumang bersyon ng Gripen habang hinihintay nito ang 100 o higit pang mga modernong Gripen na nakatakda nitong makuha mula sa Sweden. Pero huwag kayong palilinlang sa edad ng mga ito. Gustong-gusto ng mga piloto ng Ukraine ang Gripen at naniniwala silang malaki ang magiging papel nito sa air superiority laban sa Russia. Kinumpirma ni Vadim Voroshilov, isang piloto ng Ukraine, ang pananaw na iyon kasabay ng balita sa kasunduan ng Ukraine at Sweden. Ayon kay Voroshilov sa Instagram, Jack attack spanning, 30 lang ang fighter na handa niyang ipagbili ang kanyang kaluluwa. Dagdag pa niya, perpektong opsyon ang mga jet na ito para sa Ukraine. Maaaring matupad ito ng Ukraine sa 2026 at hindi handa ang Russia para dito. Sabi ng United 24 Media, hindi lang Gripen ang kinababahala ng mga piloto ni Putin. Pangunahing sandata ng Gripen, laban sa ere ang Meteor missile na may pinakamahabang abot sa Western air-to-air missiles, na halos 200 kilometro ang saklaw. Ang 200 kilometro ay katumbas ng 100 at 24 milya mas malayo kaysa sa missile na pinapayagan sa Ukraine. At kaya ng F-16 at Mirage 2005 na meron sila. Ayon sa Defense Watch,
Ang Meteor na inilunsad noong 2016 ay umaabot ng bilis na lampas Mach 4. May high explosive fragmentation warhead ito na 30 kilo o 66 na libra ang bigat. Dahil sa fire and forget capabilities nito, binibigyan nito ang Ukraine ng kakayahang tamaan ang mga target mula sa napakalayong distansya na hindi naabutan ng putok mula sa mga Russian fighter or air defense system. Maaari itong magbago ng laban para sa Ukraine dahil sa 2026 magkakaroon ng bagong banta sa mga eroplano, cruise missile at drone ng Russia. Pero hindi lang ang mga Gripen ang magdadagdag sa lakas ng himpapawid ng Ukraine sa 2026 habang nagbibigay ng bagong depensa at opensa ang Swedish jet sa Ukraine. May isa pang eroplano na lilipad ngayong taon na maaaring mas mahalaga sa kanilang puwersa. Ang eroplanong iyon ay Saab 300 at 40 Airborne Early Warning at Sea o Airborne Early Warning and Control. Ang eroplanong ito ang maaring punan ang kakulangan sa depensa ng himpapawid ng Ukraine na lalong naging problema habang pinalalakas ng Russia ang pambobomba sa 2025. Ayon sa United 24 Media, inanunsyo ng Sweden noong Mayo 2024 ang paglilipat ng Saab 340 ASC 870 sa Ukraine. Gayunpaman, nagkaroon ng mga pagkaantala sa paglilipat. Ang pinakamalamang na dahilan ng pagkaantala ay ang pangangailangang i-upgrade ang mga lumang F-16 ng Ukraine upang matagumpay na makakonekta sa datos ng eroplanong ito. Mukhang naresolba na ang ilang compatibility issue pagdating ng Abril 2025. Noong buwang iyon, iniulat ng Military Watch na natanggap na ng Ukraine ang una sa 2 Saab 300 at 40 at aktibo na ito sa Lviv. Mahigit 1.5 taon na mula nang dumating ang unang Saab 300 at 40. Sa wakas, malamang na sa 2026 darating ang pangalawa sa mga eroplanong ito. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Saab 300 at 40 ay makikita sa Airborne Early Warning at Sea na designasyon. Ito ay isang early warning aircraft na may ilang posibleng gamit para sa Ukraine. Para sa mga fighter jet tulad ng paparating na Gripens, nagbibigay ang Saab 300 at 40 ng access sa off-board radar data na magagamit ng mga jet na iyon para gawin ang anumang kailangan nilang gawin. Sa madaling salita, lumilipad ang Saab 300 at 40 sa labas ng abot ng mga depensang panghimpapawid ng Russia na maaaring gamitin para pabagsakin ito mula sa himpapawid. Habang ginagawa ito, nagsisilbi itong mata sa himpapawid para sa mga fighter jet ng Ukraine na nagbubunyag ng paparating na missile, drone, at iba pang sasakyang panghimpapawid na banta sa mga jet ng Ukraine. Kunwari, ang Meteor missile na nabanggit natin ay isang halimbawa kung bakit napakahalaga ng kakayahang ito para sa Ukraine. Kung walang early warning na sasakyang panghimpapawid, kailangang umasa lang ang mga piloto ng Ukraine sa impormasyong ibinibigay ng kanilang mga onboard radar at suporta mula sa lupa. Kadalasan, hindi agad natutukoy ng onboard radar ang mga target hanggat wala pa sa abot ng Meteor missiles, kaya nababawasan ang benepisyo ng mga missile sa malayuang distansya. Ang Saab 300 at 40 ay nagbibigay daan sa mga piloto ng fighter ng Ukraine na mas mapakinabangan ang abot ng Meteor at mga katulad na missile sa pamamagitan ng pagbibigay ng off-board na datos para sa pagtukoy ng target, habang tumutulong na mabawasan ang panganib sa mga sasakyang panghimpapawid na tumatanggap ng queuing mula sa Saab 300 at 40. Force multiplier ito, ayon sa United 24 Media. Bukod sa mas maayos na paggamit ng missile tulad ng Meteor, malaking tulong din ang Saab 300 at 40 sa pagtukoy ng Ukraine sa mga paparating na drone at cruise missile. Ayon sa industriya ng depensa, epektibo ang Saab 300 at 40 bilang early warning system na makakatulong sa Ukraine na pabagsakin ang advanced na Russian fighter jet gaya ng Su-35. Bakit? Dahil kahit na mas maganda sa technical na aspeto ang mga tulad ng Su-35 kumpara sa maraming luma ng Western fighter na ipinapadala sa Ukraine, nalalagay sa disbentahe ang mga jet kapag na-detect ng Saab 300 at 40 dahil nabibigyan nito ng kakayahan ang mga lumang jet ng Ukraine na makapaputok mula sa malayong distansya na di kayang sagutin ng Su-35. Naranasan na mismo ng Rusya ang problemang ito.
Ang unang Saab-300 at 40 sa Ukraine ay naging bahagi noong unang beses na nakatumba ang Ukrainian F-16 ng Russian Su-35. Na-detect ng Swedish AEW and at seaplane ang Russian fighter jet mula 200 km. Kaya nakalapit ang F-16 at nakapagpaputok ng AIM 120 missile bago pa malaman ng Su-35 pilot ang paparating. Posible nang makuha ng Ukraine ang ikalawang Saab-300 at 40. Posibleng lumawak ang kakayahan ng bansa sa pagtukoy ng sasakyang panghimpapawid na ikinababahala ni Putin habang sinusubukang lamangan ang Ukraine gamit ang lakas ng himpapawid ng Rusya. Mahusay ang Ukraine sa pagpigil ng epekto ng mga eroplano ng Rusya sa digmaan. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, nasira ng Rusya ang 434 na eroplano at 347 helicopter. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang bansa sa pagdepensa laban sa drone, missile at glide bomb na inilulunsad ng mga eroplano ng Rusya mula sa ligtas na distansya papuntang Ukraine. Dahil ito sa dumaming aerial projectile na pinapalipad ng Rusya sa Ukraine. Noong Disyembre 31 iniulat ng Novaya Gazeta na noong 2025, nagpaputok ang Rusya ng 2,000 at 400 missile, 60,000 glide bomb at 100,000 drone papunta sa Ukraine. Malaki ang bilang na ito dahil 100,000 drone ang inilunsad, higit 6 na beses kaysa sa 15,000 drone ng Rusya noong 2000 at 23 at 2024. Ang pagdating ng isa pang Saab-300 at 40 sa Ukraine ay hindi agad masosolusyonan ang mga hamon sa air defense. Gayunpaman, mahalagang yaman para sa Ukraine ang mga projectile na ito upang matukoy ang pinakamapanganib sa mga pinapalipad ng Rusya. Mahalagang bahagi ng estratehiya ng Ukraine sa air defense para sa 2000 at 26 ang paparating na Saab-300 at 40. Isang problema ng Saab-300 at 40 para sa air defense. Natutukoy nito ang banta, pero wala itong magawa laban dito. Ang mga Gripen na darating sa Ukraine sa 2000 at 26 ay gagamitin kasama ng bagong Saab-300 at 40 at kasalukuyang Western fighter jets para solusyonan ang problema. Maaaring dumating sa 2000 at 26 ang bagong air defense system na magpapatibay sa Saab-300 at 40 bilang mahalagang bahagi ng air defense sa digmaan sa Ukraine. Iniulat ng SAMP-TNG United. 24 media na balak ng Pransya magpadala ng hanggang 8 bagong air defense platform sa Ukraine na magbibigay dito ng access sa isa sa pinaka-advanced na air defense system ng Europa. Ang SAMP-TNG ay eksperto sa pagpapatumba ng mga banta mula sa himpapawid sa malayo. Ngunit kasalukuyang nasa development stage pa ang sistema. Malapit nang matapos ang yugtong iyon ang platform at malamang na magsisimula na itong formal na gamitin sa Pransya at iba pang bahagi ng Europa pagsapit ng 2000 at 26. Posibleng kabilang ang Ukraine sa unang makakatanggap ng unang batch ng SAMP-TNG production kasama ang United 44. May espekulasyon sa media na maaring makatanggap ang Ukraine ng prototype ng sistema bago opisyal na gamitin ito. Makabagong teknolohiya ang platapormang ito at maaring gawing testing ground ang Ukraine kung magiging maayos ang plano. Makakakuha ang Ukraine ng air defense na kayang humarap sa ballistic missile threats na dati ay Patriot lang ng United States ang nakakagawa sa mga sistemang kanluranin. Huwag ninyong isipin na ginagawang testing ground lang ng Pransya ang Ukraine para subukan ang bagong sistema. Natapos ng SAMP-TNG ng Pransya at Italia ang kanilang pagsubok sa 2000 at 24 na kinumpirma ang bisa ng bagong radar at interceptor missile sa sistema. Tapos at kumpleto na ang SAMP-TNG, kailangang patunayan ng Ukraine na gumagana ito sa totoong labanan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ang Ukraine ng air defense system para magamit ng maayos ang Saab-300 at 40. Bukod dito, sa 2026, hindi na magiging epektibo ang ballistic at cruise missile ng Russia laban sa Ukraine dahil aktibo na ang mga bagong sistema. Mabilis na tingin sa specs ng plataporma, makikita agad ang dahilan. Ayon sa Army Technology,
Ang surveillance range ng SAM-TNG ay nasa 400 kilometro o 200 at 48 milya. Sa tulong ng roaming Saab 300 at 40 malalaman ng Ukraine agad ang paparating na ballistic missile para makaresponde. Ang SAM-TNG mismo ang maglulunsad ng missile na kayang abutin ang higit 100 at 50 kilometro o 73 milya. Ang sistema ay dinisenyo para sa mabilisang deployment. Ayon sa Army Technology, mabilis i-deploy ng maliit na crew ang SAM-TNG at agad itong naia-integrate sa mga existing air defense network ng Ukraine. Ang bawat SAM-TNG ay may 6 na launcher na kayang maglunsad ng 48 Aster missile na umaabot sa Mach 45. Tanging mga hypersonic missile lang ang kayang lumampas sa ganitong mga bilis. Kaya ng bagong air defense system na matatanggap ng Ukraine sa 2026 kontrahin ang karamihan sa cruise at ballistic missile ni Putin. At talagang kailangan ng Ukraine na dumating ang SAM-TNGs sa lalong madaling panahon kaysa sa huli. Tulad ng napag-usapan natin kanina tungkol sa malalaking aerial assault ng Russia sa Ukraine noong 2025. Binanggit ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang kahalagahan ng mas maraming air defense systems sa Ukraine. Noong Enero 5 iniulat ng Ukraine Informed ang pahayag ni Zelensky tungkol sa panibagong airstrike ng Russia sa Kyiv. Nasira ang ospital sa pag-atake, nagdulot ng isang patay at ilang sugatan. Nanawagan si Zelensky ng dagdag na suporta laban sa ganitong mga banta. Mahalagang hindi makalimutan ng mga katuwang na araw-araw kailangan ang air defense, pondo para sa interceptor drones, at kagamitan para sa sektor ng enerhiya. Makakatulong ang SAM-TNG na matatanggap ng Ukraine sa paglutas ng air defense, problemang binibigyang diin ni Zelensky. Sasama ang mga bagong European platforms sa 2 Patriot air defense systems na ipinadala sa Ukraine noong Enero 1. Ang mga deployment ng Patriot na iyon ay naging posible dahil sa isang 14 na bilyong kasunduan na pinirmahan ng Ukraine at Alemanya. Dahil dito, at sa mga SAM-TNG, mas maraming opsyon ang Ukraine sa pagprotekta ng mga lungsod at infrastruktura sa 2026. Dahil mahalaga ang depensa, magsasagawa ito ng pag-atake para bigyan ng pagkakataon ang Ukraine na mapabagsak si Putin at talunin ng Russia sa 2026. Mas alam ito ng Ukraine kaysa kaninuman. At alam din nito na ang malalalim na pag-atake sa teritoryo ng Russia ay susi para pahinain ang makinarya ng digmaan ni Putin. Dadalhin tayo niyan sa susunod na sandata na darating sa Ukraine ngayong taon, ang Extended Range Attack Munition or Extended Range Attack Munition. Ang pagdating ng ERAM ay nagbibigay sa Ukraine ng murang sandata na may mahabang abot na maaari nitong gamitin para magdulot ng mas matinding pinsala sa mga oil refinery at iba pang target militar sa loob ng Russia na tinutukan ng Ukraine. Noong 2025, ipinaliwanag ng United 24 Media kung bakit napakalaking bagay ng ERAM para sa Ukraine, simula sa abot na hanggang 400 kilometro at halagang nasa 200 at 46,000. Bawat isa ang mga misail na ito ay nag-aalok ng pambihirang halaga. Ang mababang presyo bawat isa ang susi dito. Ibig sabihin nito, makakakuha ang Ukraine ng libu-libong ganitong mga misail ng mas mura kumpara sa kailangang gastusin para bumili ng iba pang long-range na sandata na gawa sa kanluran. At iyan mismo ang ginawa ng Ukraine. Noong Agosto 2025, inanunsyo ng Defense Security Cooperation Agency na gumastos ang Ukraine ng 825 milyon para bumili ng 3,300 at 50 ERAMs mula sa United States. Sabi ng ahensya, galing sa Denmark, Norway, Netherlands, at foreign military financing ang pondo ng kasunduan. Tandaan ang mga numerong binanggit namin tungkol sa airstrike ng Russia sa Ukraine noong 2025. Sinabi naming naglunsad ang Russia ng halos 2,000 at 400 misil sa Ukraine noong nakaraang taon. Ang pagdating ng maraming ERAM misil ay nagpapalakas sa kakayahan ng Ukraine na sumabay sa Russia sa labanan ng mga misil. Kaya nilang gawin ito ng mas mura kaysa sa ginagastos ng Russia sa cruise at ballistic missiles. Lalo pang gumaganda ito
Dalawang misil na gawa sa Ukraine ay magsisimula ng full production sa 2026. Parehong gawa ng Firepoint, pinalalakas ng mga misil ang kakayahan ng Ukraine sa malalayong pag-atake. Ang una ay ang FP-7, isang ballistic missile na may abot na 200 kilometro at kayang magdala ng 150 kilogramo o 300 at 30 libra na warhead sa target. Matatapos na ang codification ng misil at inaasahang gagamitin ito sa ikalawang kalahati ng 2026 kasama ng FP-7, ang Firepoint's FP-Siyam na mas malayo ang abot at mas malakas ang firepower. Ang bagong misil na ito na gawa sa bansa ay kayang maglakbay ng 800 at 55 kilometro o 500 at 31 milya. Nagpapadali ng pag-atake sa mga pangunahing target gaya ng oil refinery sa labas ng hangganan. Ang 800 kilo o 1,700, 63 libra ng puwersa ng pagsabog na dala ng FP-Siyam ay sapat din para tuluyang wasakin ang anumang tamaan ng misail sa paraang hindi kayang gawin ng mga long-range na drone. Tinatayang matatapos ng Firepoint ang mga pagsubok ng FP-Siyam sa kalagitnaan ng tag-init 2026 sapat para makapaghanda ang Ukraine ng pananakot sa Russia paglapit ng Pasko ng 2026. Ibig sabihin, posibleng mas mapanganib ang Ukraine kaysa inaasahan ni Putin sa 2026. Ang pagdating ng isa pang surveillance aircraft at air defense system na kayang mag-track ng target mula daan-daang milya ay posibleng palawakin ang abot ng air combat ng Ukraine. Mas madaling mapigil ng bagong air defense ng Ukraine ang ballistic threats. Ang local at kanluraning long-range missiles ay tumutulong sa Ukraine na magsagawa ng malalakas at malalalim na pag-atake. Pinapaisip ni Putin na tiyak ang pagbagsak ng Ukraine habang tinatangkang makuha ang kapayapaan na makakasira sa kalaban niya. Maaaring mas mahalaga ang 2026 para sa Ukraine kaysa Russia. Nauubusan na ng oras ang presidente ng Russia para kumbinsihin ang iba na malapit nang bumagsak ang Ukraine. Habang nahihirapan si Putin sa pagpasok ng mga armas sa Ukraine ngayong taon, kinakaharap din niya ang katalinuhan ng mga espiya ng Ukraine. Niloko nila ang Russia gamit ang matalinong hakbang at nakuha ang 500,000 mula sa pondo ng digmaan nito. Paano nila nagawa iyon? Alamin sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa digmaan sa Ukraine habang nagpapatuloy ito hanggang 2026. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.